Merong isang bigman ngayon ang gustong-gusto ng ma-trade at ang kanyang dahilan, gustong maglaro sa Ginebra at ang bigman na to ay malapit na raw mag-expire ang kontrata sa kanyang mother ball club. Sino naman kaya ang bigman na to na tinutukoy ni Snow Badua na ititrade na raw? Pinakaunang hula ng mga tao si Mo Tautua. Since last year pa merong mga rumors tungkol kay Tautua na ititrade na raw to kapalit ng isa sa mga bigman. Pero hindi naman sinabi kung taga SMC, basta yun daw ang plano ng San Miguel. Si Mo ngayon nagka-coverage na lamang ng 8.4 rebounds per game. Syempre dahil yan sa pagbibigay ng more playing time kay Rodney Brondial na unti-unti na nag-i-improve ngayon. Kaya hindi mo rin masisisi. Pero duda naman ang ibang mga tao. Hindi daw to si Mo Tautua. Kasi si Mo hindi malapit sa UFA. Kakasign lang niya ng kontrata sa SMB at meron pa siyang mahigit 2 taon nang natitira. Pangalawang bigman itong si Justin Arana dahil ito sa pagpapahayag niya ng interes o pagkagusto maglaro sa isa sa mga paborito niyang team na Ginebra. Kung titingnan mo mabuti yung roster ng Converge, marami na silang bigman pero duda pa rin ng mga tao dahil si Arana patungo na sa kanyang prime ngayon. Yan pa naman hinihintay ng bawat coaches sa mga players nila. Pero kapag ubos na ang gas, saka pa nila iti-trade yan. At si Arana din ay meron pang 2 taon sa kanyang kontrata. Panghuling bigman na umano pinakamalapit ay si Ian Sanggalang dahil ito sa trade rumor nung mga nakaraang araw na may isang bigman sa Magnolia nagpapatrade dahil nakukulangan daw siya sa kanyang playing time at dahil ngayon sa pagbibigay ng more minutes kay James Laput. Higit sa lahat ang kontrata ni Ian Sanggalang ay malapit na mag-expire sa Magnolia. Kung di ako nagkakamali wala ng 1 taon. Kaya hinala ng mga tao si Ian Sanggalang to. Pero in fairness kay Sanggalang, consistent ang numbers niya despite sa nabawasang minutes. Napakalaki talaga ng tulong niya sa paint kahit 6'7 lang siya. Since San Mig days pa tong si Ian na consistent ang laro at solid plays. Ngayon naman ang Ginebra, kapag pumayag sa trade na gagawin sa kahit sino man sa kanila, abay sino naman ang ipapalit na bigman. Dahil magre-retiro na si Japet at wala na ni si Ben Adamos, marahil Troy Rosario nga to. Nagka-coverage siya ngayon ng 7 to 8 points per game, hindi rin masyadong consistent. Hindi naman pwedeng si Isaac Go, mababa ang value niya. Pero syempre merong isang independent team dapat ang may involved dahil bawal ang direct trading sa mga mag-sister teams. Kapag ang Converge may involved sa trade at ito, lagot na, baka si Justin Arana ang isusugal ng Converge. Mukhang ito na yata ang isa sa mga biggest trades na gagawin sa isang 3-team trade. Kasunod naman ito ay ang pagkabahala ng Titan Ultra sa height ng kanilang import dahil hindi pala 6'10". Ang sinabi kasi ni import na to is 6'10 daw siya pero sa tansya ng owner parang 6'7 lang naman to. Gayunpaman, wala na silang magagawa dahil nandyan na yan eh. Satisfying naman daw ang performances niya sa practices pero dahil hindi siya 6'10, pinangangambahan lang na Titan Ultra na baka mahirapan siyang makipagsabayan sa mga naglalakihang imports ng TNT at Macau Black Bears. Baka kahit sa mga 6'10 mahirapan din siya. Well, base sa kanyang highlights, ang import na si Michael Gilmore ay masasabi mong ideal import na versatile, ilagay kahit sa liga. Kung ikaw yung coach na gusto mong pang-hyper ang datingan, napaka-athletic, grabe tong si Michael Gilmore. Talagang hindi kanya bibiguin. May shooting din siya, mahilig sa dunk party. Kahit sabihin natin na hindi na siya masyado matangkad, pero kaya pa rin niya makipagsabayin dahil sa outside shooting niya. Kumbaga, hindi lang siya pang defense type, scoring machine din, lalong-lalo na sa NCAA days at sa Euroleagues. Kahit malaman pa ng Titan Ultra na 6'8 or 6'7 lang si Gilmore, abay para sa kanila hindi na malaking issue yun. Baka nagkamali lang yung nag-i-scout ng kanilang import. Ang disadvantage lang nito kapag natapatan ang kanyang very common abilities bilang import kasi syempre mga heavy guts din ang mga imports na papasok yan sa PBA. Kahit ngayong import ng Rain or Shine 6'10 parang ganito din ang playing style. Ang bakbakan ng mga imports ay malapit na magsimula ngayong March 11 alas 5 ng hapon at sakto Titan Ultra yung unang maglalaro laban sa Terra Firma. Abangan na lang natin kung paano bubuhatin ni Michael Gilmore ang Titan.